So nga pala, like I mentioned, ipapakita natin how these devices work. So papakita natin anong mangyayari kapag na-set off yung alarm. So tignan po muna natin. First of all, kailangan muna nating i-arm yung control hub natin. Alright, so first of all, i-arm muna natin yung ating security hub. Hindi mabasa yung kaliwang kamay ko. So anyway, i-arm natin ng away. Security system activation countdown. Please exit. Tayo muna natin mag-countdown. Okay, so armed state na siya. So tignan natin ngayon kapag binuksan natin ang pintuan. Kung makikita ninyo, kung makikita ninyo, tutunog ang siren natin, pagkatapos tumutunog din yung control hub natin. I-disarm natin. Okay. So that's what happens kapag binuksan natin yung pinto. So, tignan din natin yung isa kung ganun din yung mangyayari. I-arm din natin, pero this time home na lang kasi ang tagal-tagal kapag away nung nagka-countdown siya. Or po pwede natin i-set yun ng 0 second din. Arm natin, home. Okay. So, buksan natin yung bintana naman halimbawa. Ayan. So, ganun din. Disarm natin. Okay. Yan. So, that's what happens kapag binuksan yung pintuan at saka yung pintuan or bintana na may sensor kapag naka-armed state siya. So, ngayon, try naman nating paandarin yung SOS button. So, SOS button to or panic button. So, ganyan yung tawag natin sa kanya. So, for example, hindi siya naka-armed, no? Hindi siya naka-arm, wala, naka-disarmed siya. Either disarmed siya or armed state siya, gagana dapat ito. So, tignan natin. Hindi ko alam kung pinare ko na to, pero subukan natin. Ayan. So makikita mo, kahit hindi siya naka-armed state, kahit disarmed siya, kahit pa naka-armed siya, pero walang nagtitrigger sa mga sensors, pwede mong pindutin to. Halimbawa kasi, nasa loob ka ng bahay, nakapasok pa rin yung magnanakaw, masamang loob, o kung ano man. So ngayon, pagka may access ka sa SOS o sa panic button, pwede mo siyang pindutin to trigger the alarms. Para tumunog yung siren, kung naka-pair din ng siren mo sa labas. Tapos, alam mo naman, sabi ko nga sa inyo, na kapag nag-set off yung alarm, kapag meron tayong SIM card na capable mag-send ng message, i-alert din niya yung mga contacts natin na nakasave dito. So, this is very important, yung SOS panic button na to, kaya sinasama natin to sa basic package. Para kung sakali na meron silang access dito at meron na talagang nakapasok or nasa emergency talaga sila na situation, pwede nilang pindutin to. So, yun lang naman yung function ng SOS button or panic button. So, yun. So pagkatapos, ano pa ba yung papakita natin? Pakita din natin yung motion sensor. How this thing works. Security system activation countdown. Security system activation countdown. Please enter the code. Iyan muna natin siya. I-set na muna natin yung Please enter the code. Security system. Okay. So armed state na siya ulit. Ayun. Ito dapat yung pagaganahin natin eh. So, disarm muna natin ulit. So, ganito. Itong motion sensor, kagaya ng sinabi ko sa inyo, pwede mo siyang iset na huwag siyang mag-trigger kapag merong tao. Naka-home activation ka. Naka-home armed state ka. Pwede sa away lang siya natin gamitin. Pero sa ngayon kasi, sinet ko muna siya ng home. So ngayon makikita mo na mag-iilaw siya ng blue if it detects human presence or motion. So tignan po natin ha. So set natin, i-arm natin siya.
Tapos, i-wave natin yung kamay natin in front of the motion sensor. Ayan. Disarmed. So, yon. So, nakita na natin yung functions ng Windows door sensors, SOS yung motion sensor. Yung siren, kanina pa naman siya tunog ng tunog. The only function na lang naman talaga ng siren ay mag-ingay. So, yon. So, next, ang ipapakita na natin yung controller niya, yung remote niya. So, again, yung package ng control hub natin, it comes with 2 pieces of remote controller. So, ito yon. So, ngayon, kung makikita mo, meron ditong mga apat na pindutan. Yes. So, meron tayong arm. Meron tayong disarm. This is arm like arm away. This is disarm. This is arm home. This is the SOS button. Okay. So, ngayon, discuss natin. Siyempre, obviously, yung arm away, pag pinindot natin yan yung may countdown, no? Yan yung may timer. So, pindutin natin. Security system Makita nyo, activation may countdown. timer tayo, 38 seconds. Okay. So, ngayon, patayin natin siya. Disarm muna natin. So, that's for disarming, no? Yung sa gitna. Tapos, kapag ka home naman, itong may tao sa loob. Pindutin natin. Security system Armed na siya. So, pwede nating i-disarm using this. disarmed. Okay. Now, yung SOS button, kapag pinindot mo lightly yan, o isang pindot lang, hindi yan gagana. Ang reason kung bakit hindi gagana yan ng isang light press, kasi baka mapindot na sa bag mo, mapindot lang ng ganon, tutunog kagad. So, hindi. Yung SOS button ng remote controllers natin, dapat pinipindot ng matagal. More than 1 second, 2 seconds, 3 seconds, ganon. So, pipindutin natin ng matagal. Okay? Saan natin? Disarmed. Okay. So, yun yung functions ng remote control natin. So, arm away, arm home, disarm, and SOS button. Ulitin ko, yung SOS dapat matagal pinipindot para mag-set off yung alarm. Unlike dun sa SOS, na pag pinindot mo na yung SOS, mag-a-alarm na siya kagad. Disarm natin. Okay. Now, let's move on. So, dito naman tayo sa keypad. Yung keypad, how does this work? So, nag-work to ng... Ito, meron din siyang battery. So, tamper-proof din siya. So, kapag binuksan tong likod, magsa-set off din yung alarm. At the same time, kapag ito hinugot, mag-a-alarm din siya. Kapag teka, hindi siya nag-alarm. Ayun. Mag-a-alarm din siya pagka hinugot siya. So ngayon, kung makikita nyo, meron ditong switch dito. So, on and off to. Off natin. Kapag in-off natin, that means it's not going to work with the built-in battery. Pero po pwede tayo magkabit ng micro USB. Kung gusto natin na nakakabit siya sa wall. Kung makikita niyo may hole tayo dito para yon sa kable ng USB natin. So kung gusto natin na talagang forever siyang naka-on lang, na may supply, po pwede naman natin gawin yon. Pero make sure na naka-on din yung battery kahit nagagamit ka ng kable. Kasi nga, kapag may pagkakataon na pinatay yung kuryente natin, these things won't work. So, kailangan talaga may backup na battery. So, sarado natin. Tapos, discuss na natin yung function. So, kung dito makikita ninyo, merong battery indicator. Meron ditong, yung battery indicator na yan, I think this will blink kapag mababa na yung charge ng, ng device natin. So makikita nyo sa upper portion, ito yung area kung saan niya binabasa. Diyan yung NFC niya. Near Field Communication. So ang NFC, ginagamitan natin yun ng mga RFID devices, mga NFC tags like this one. Or yung card. So ngayon, dyan yung area kung saan natin itatap yung NFC tags or yung RFID cards natin. Sa ilalim, ito naman yung mga LED indicators natin. So this one's for the battery.
This one is for this away armed state. This one is for disarmed state. And this one is for the settings. Kapag ka pinasok mo yung settings nitong keypad, iilaw yan ng green. So, tignan natin. So, ngayon dito, syempre, meron din tayong default passcodes. So, gumagana yung default natin itong 1234 at kanina nag-set ako ng sarili kong passcode 1022. So, ngayon, there are two ways to arm and or disarm the security hub. Ito, kapag ka nilagay mo sa labas ng bahay, so pwede mo na kagad doon na lang sa labas ng bahay i-arm. So ngayon, ito just another option to para i-arm or disarm yung security suite mo. Kasi first of all, meron na tayong remote control. Kaso paano pagka wala tayong remote control, na iwala natin or kung ano nangyari. So, meron dapat tayong ibang options para i-disarm natin. Kasi halimbawa, umalis ka ng bahay, pagkatapos, inarm mo siya. Pag uwi mo ng bahay, kapag ka hindi mo dinisarm yung security at binuksan mo yung pinto, magti-trigger yung alarm. Magsasend siya ng notifications dun sa sa mga contacts mo na sinave dito. So, false alarm yon. So, dapat kapag ka papasok ka ng bahay, presence of mind, you have to disarm your security. So, ngayon, yung isang option nga natin is using the remote control. So, paano pag nawala yung remote control mo, dapat may ibang options ka. So, this is another option para i-disarm mo yung security mo. Pero, syempre, paano pag wala ka nito? Since this is an optional accessory, ang system nga natin is pwedeng connect yan sa home wifi natin, sa app natin.